Okay, pag-usapan natin to. Paano mo nga ba bubuin ang isang bangko na ang tanging misyon ay iangat ang buhay sa kanayunan ng isang buong bansa? Yan mismo ang tatalakayin natin ngayon. Ating sisilipin ang bagong-bagong blueprint para sa isa sa pinakaimportante nating government financial institutions, ang Land Bank of the Philippines. Yan mismo ang tanong. At ang sagot? Well, sinusubukan nilang sagutin yan gamit ang bago nilang charter. Isipin nyo, para itong isang architectural plan, di ba? Isang detalyadong guide kung paano nila itatayo ang kinabukasan ng land bank para pagsilbihan tayong mga Pilipino. So para mas maintindihan natin to, heto yung magiging tour natin. Uunahin natin yung blueprint mismo, tapos yung misyon, yung puso ng bangko. Sunod, yung powers and capital, yung muscle. Tapos, sino yung mga boss, ano yung mga bawal gawin, at syempre, ang pinakaimportante, anong epekto nito sa'yo? Sige, simulan natin sa mismong batas. Ito yung New Land Bank of the Philippines Act. Anong ginagawa nito? Simple lang. Binabago at ginagawa nitong mas moderno ang mga lumang-lumang sections ng Agricultural Land Reform Code. Kasi, kailangan nang mag-upgrade para sumabay sa panahon. Okay, dito na tayo sa pinakapuso ng bagong batas na to. Ang misyon. Ito yung malalim na bakit ng Land Bank. Bakit nga ba sila nandyan in the first place? At yan, galing mismo yan sa batas. Malinaw na malinaw yung utos, suportahan ang agrikultura at itulak ang kaunlaran. Hindi lang sa mga malalaking siyudad kundi sa bawat sulok ng Pilipinas. Yan ang marching order nila. Pero heto yung challenge, heto yung parang naglalakad sa tightrope. Kailangan nilang tulungan ang kanayunan at bigyan ng access sa financial services ang mas maraming Pilipino habang sinisigurado na hindi malulugi ang bangko. Yun yung balancing act, serbisyo at syempre kailangan kumita rin. At sino nga ba yung mga bida sa misyon na to? Sila yung mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Yung mga nabigyan ng lupa dahil sa agrarian reform. Yung mga MSME na bumubuhay sa mga lokal na ekonomiya. At oo, kasama rin yung mga LGU natin. Sila yung priority, sila yung focus. So, okay, malinaw na yung misyon. Pero yung malaking tanong, paano? Paano nila to gagawin? Dito na ngayon papasok yung mga kapangyarihan at pondo. Tingnan natin kung ano mga tools at resources ang hawak ng Land Bank para magawa ang trabaho nila. Kasi isipin mo, para iangat ang buong kanayunan, hindi yan basta-basta. Kailangan talaga ng seryosong financial firepower para dyan. Ready na ba kayo? 1 trilyong piso. Ulitin ko, 1 trilyong piso. Ganyan kalaki ang authorized capital stock ng bangko sa ilalim ng bagong batas. Grabe. Yan ang pondo para sa isang napakalaking misyon. Teka, ano ba ibig sabihin yan? In simple terms, yan yung legal ceiling o pinaka-maximum na halaga ng pera na pwedeng ipunin at gamitin ng bangko para sa lahat ng operations nila. Mula sa pagpapautang sa mga magsasaka hanggang sa pag-invest sa malalaking proyekto. Ngayon, kanino ba tong bangko na to? Sabi sa batas, at least 70% dapat pagmamay-ari ng gobyerno. So gobyerno pa rin na may kontrol. Pero at ito yung maganda, may 30% na pwedeng i-invest ng private sector para mas marami pang pondo ang pumasok. So paano nila ginagamit yung pera? Well, binigyan sila ng mga superpowers, ika nga. Pwede silang magpautang, maging official na bangko ng gobyerno para silang kaha de hierro ng bayan at pwede rin silang kumuha ng pondo galing sa ibang bansa. Yan yung mga tools nila para sa misyon. Okay, next question. Sino naman yung mga nagpapatakbo ng lahat ng to? Sino yung mga kapitan ng barko? Kilalanin natin yung mga tao sa loob ng boardroom, ang Board of Directors. Siyam na miyembro ang bumubuo sa board at tingnan nyo yung halo. Nariyan yung mga big boss ng gobyerno, Secretary of Finance, Agrikultura at iba pa. Pero may kasama rin silang mga kinatawan mula sa private sector. Para saan? Para balanse yung mga desisyon at pananaw. At hindi pwedeng kung sino-sino lang ang uupo dyan Mahigpit ang qualifications. Kailangan, expert ka sa banking, finance o agrikultura. At number 1 rule, dapat may integridad ka. Lahat yan para masigurong yung mga desisyon ay para sa kapakanan ng bangko at ng bayan. Siyempre, kapag may ganyang kalaking pera at kapangyarihan, kailangan may matibay na bantay o safeguards. Dito natin tatalakayin yung mga rules of the game na ginawa para iwasan ang korupsyon at conflict of interest.
Napakaklaro ng mga patakaran. Kung opisyal ka, kailangan mong sabihin kung may personal kang interes sa isang transaksyon. At bawal na bawal gamitin ang posisyon para sa sariling interes tulad ng pag-utang sa bangko o paghingi ng kickback. Simple lang, transparency and accountability. At hindi lang to basta bawal, hindi ito simpleng paalala. May ngipin ang batas na to. Kapag lumabag ka, may mabigat kang kahaharapin na parusa. At hindi ito biro ha? Pinag-uusapan natin dito ang multa na aabot hanggang 2 milyong piso. Posibleng pagkakakulong ng hanggang 15 taon. At yung pinakamabigat, habang buhay kang bawal magtrabaho sa gobyerno. Ganyan sila kaseryoso sa pagbabantay ng pera ng bayan. So, sa huli, i-connect natin ang lahat. Ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng pagbabagong ito para sa ating lahat? Para sa'yo, para sa akin, para sa bawat Pilipino. Kung isummarize natin, ito yung 4 na haligi ng bagong land bank. Una, isang laser-focus na misyon para sa kanayunan. Pangalawa, 1 trilyong pisong pondo. Pangatlo, mas magaling na pamumuno. At pang-4, mas matibay na harang laban sa korupsyon. Ito yung formula nila para maging mas efektibo. Kaya tandaan natin, hindi lang ito basta pagbabago ng batas sa papel. Isa itong deklarasyon. Isang malakas na pahayag na ang pag-unlad ng kanayunan ay hindi na pwedeng iwanan. Isa na itong pambansang prioridad. At dito kayo iiwanan na may isang tanong. Nandyan na ang plano, nandyan na ang napakalaking pondo. Ang susunod na kabanata ay nakasalalay na sa execution. Kaya ba nilang gawin? Magiging game changer ba talaga ang land bank para sa Pilipinas? Well, panahon lang ang makapagsasabi.